Kwarta kusina sa kape at salita. Ito na po ang segment na hinihintay ng marami upang malaman natin kung paano naman natin i-handle yung mga bagay na kaya natin kontrolin. Yes. Ayan, Sis Riza. Oo, itong segment na ito ay hatid sa atin ng International Marketing Group, Kaiser International Health Group at Manila Bankers Life. Nako, taus-pusong pasasalamat po ang ating binibigay sa IMG dahil sa kanilang walang sawang pagsuporta sa ating programa sa loob ng, lagpas isang taon na mula sa umpisa pa lamang. Kasama na natin itong IMG at kung hindi sa IMG, hindi magiging posible ang ating programa. Kaya gano'n na lang ang ating appreciation para sa partnership ng IMG dito sa Kape at Salita. So maraming salamat din sa linggong-linggong kaalaman na inyong binabahagi sa ating mga kapamilya. At sa araw na ito, patuloy ang ating pag-aaral sa tamang gawain para maabot ang kalayaan, financial freedom. So, itong topic, anong backup plan? Ay, yan. Nako, kaya i-welcome na natin. Wala yung 3 hari ng kaperahan ngayon. Pero kasama natin si Dr. Jaime Lorenzo, si Dr. Joe Lorenzo, at saka si Jerry Udarbe. Good morning po sa inyo. JJJ. JJ. Ayan. Grabe. Triple. Ating mga financial educators, mga doktor, no? At ito ang ating topic for today ay ano po? Ito, backup plan, no? Backup plan natin? Nandun pa rin tayo sa mga kailangan gawin para ma-achieve ang financial freedom at siguraduhin may backup plan kung sakaling mawalan ng kita or lumiit yung kita. So, isa yan sa mga nakakatakot talaga na pwedeng mangyari, especially dito sa mga breadwinner o kapag may umaasa sa atin, yung mawawalan ng trabaho, halimbawa, no? So, kasi kung may mga pinapakain niya na anak, pinapag-aaral na anak, may hinuhulugan na bahay o sasakyan, or may mga bills na binabayaran, paano pagka biglang nawala yung income o yung kita? So, hindi naman pwedeng sasabihin natin sa anak natin na, anak, kakain tayo ngayon, pero baka kasunod nito next month na, kasi nawala na ako ng trabaho. Hindi pwede, di ba? So, importante na meron tayong emergency fund. At ang sinasabi natin, kung empleyado ka, dapat mga 3 o 6 na buwan ng kinikita mo, dapat itinatabi for emergency purposes. Para kung mga ganun nga, kagaya niya, sumabog yung naapektuhan niya. Siyempre, kung nandun yung trabaho niya sa bandang naapektuhan ng vulkan, mawawalan ng trabaho yan. So, importante yung emergency fund. And, siyempre, kung naguhulog ng bahay o nasasakyan, marami na kami nakausap na ganyan. Halimbawa, nasa abroad, maganda yung income, kumuha ng hulugan ng bahay, sasakyan, tapos biglang napauwi, nawalan ng trabaho. So, importante na habang naghahanap siya ng panibago niyang trabaho, ay meron siyang magagamit na pera. Kasi kung wala, normally ang tinatakbuhan natin utang. So, hindi naman solusyon yan. At nabanggit na natin sa mga ibang edition natin dito na nadadagdagan lang lalo yung problema kapag kautang. So, napaka-importante ng emergency fund. So, again, 3 hanggang 6 na buwan ng kinikita natin, dapat nakatabi for emergency purposes. At kung business naman, ang sinasabi natin, dapat mga 1 year na monthly income nakatabi yan. Kasi minsan mas mahirap bumangon kapag business yung medyo bumagsak. So, yun po. So, hindi pala pwedeng pang-backup plan mo yung utang. Kasi karamihan, di ba? Karamihan na yung utang ang pang-backup plan nila. Tama po. Kaya po, isa sa tinuturo namin sa pag-build ng ating backup plan, dapat may investment ka din. Instead na utang, kasi ang nangyayari, kung may utang ka, minsan mas mataas yung interest ng utang lalo malulubog, hindi ba? So, backup plan mo, dapat kahit paano yung pera mo, itatabi mo sa isang instrumento na kumikita para sa'yo. So, kaya para pag dumating yung time na mababa ang kita natin, gamitin natin yung investments natin as our backup plan. Ganun po yung tinuturo Sabi natin. nila sa utan, the cure is worse than the disease. Kaya dapat yung panggamot mo, gamot talaga. Hindi yun ang problema mo. Yun ang ikamamatay mo. May lagnat ka lang kinamatay mo pa yung inutang mo di ba? Correct. At isa pang paraan para i-build ng backup plan natin is to have a business. Yes, maliban sa emergency fund at investment, mas maganda rin na meron tayong binibuild na negosyo or backup plan, no? So habang empleyado tayo or let's say OFW tayo, nagtatrabaho abroad, di mo kasi masabi, di ba? Pwede ka mawala ng trabaho anytime or mapauwi anytime. May mga tinatawag na side hustle o sideline. Yes. Mga gano'n.
And lagi natin sinasabi yan na never depend on a single source of income. Yun. Parang bago sasakyan, di ba? Meron kang bago sasakyan. Bibiyahe tayo papuntang Baguio, di ba? Kahit gaano kabago yung sasakyan natin, hindi ka magbabiyahe na walang spare tire. Oo nga Kasi naman. di masabi, pwede mapako kahit sa daan, kahit bagong-bago. Tama. So, ganun din sa financial situation natin. Dapat meron kang backup plan or fallback just in case na mapako tayo sa financial journey natin. And lagi natin sinasabi na the best time to start building a backup plan is kapag hindi mo pa kailangan or wala ka pa emergency. Yun. Parang insurance din yan eh. Yes, oo. So, habang malakas ka pang kumita, wala ka pa sakit, or nasa abroad ka pa, mag-build ka na ngayon para just in case. Actually, yung pinag-uusapan natin, mga mensahe nitong kaganapan ngayon, yan ang mensahe niya, talagang pinaghahandaan mo yung mga bagay na hindi mo inaasahan. Yes. Ayan, kalamidad, sakit, yan. Yeah. Kaya habang ikaw ay malusog, yun na sinasabi mo, o walang nangyayari, doon ka mag-ipon at mag-imbak. No? Oo nga, kasi yung na-mention mo kanina yung mga OFWs, pag nakakuha ka ng kontrata abroad, pag alis mo, wow, dagsa ang pera eh, no? Pero gaya nga ng mga pangyayari nito, biglang may threat of war sa Iran, mga Pilipino pinauwi, or minsan dyan sa Middle East, maya't maya, merong mga nangyayari, biglang papauwiin, di ba? So, oo, biglang hindi pa, siguro yung plano mo nakalatag para sa 1 taon o 2 taon ng kontrata mo, tapos biglang, na-cut short ka. Oo. Kaya ano yung pinangutang mo yung pagpunta mo doon? Pagbating mo Hindi dito. pa ba Hindi pa ba yan? Oo, hindi mo pa nababawi. So talagang importante. Maganda yung sinabi mo, Doc, na kailangan merong negosyo. Kasi minsan, lalo na pag nag-abroad, no, inaasahan nila yung sweldo nila, pero yung pag-uwi, yun yung kailangan may latag din eh, no? At lagi natin sinasabi na hindi naman kailangan malaki ang negosyo kagad. Tama? Yeah, no? Tama yun, bro. And lagi natin sinasabi sa mga kapatid nating nasa abroad, life after abroad is importante yan eh. Yes. But your life after abroad is more important. Yes. Anong plano mo pag-uwi mo sa Oo. Pilipinas? And again, you can start small. Di ba? Yes. Hindi kailangan milyon-milyon kasi wala akong milyon-milyon para ako yung mag-invest o magnegosyo. Hindi, no? We can start small. Yes. And para kung gusto natin mag-umpisa, importante talaga yung tinatawag na financial literacy. Yun. Para at least ma-build natin siya ng tama. Kasi maraming gusto mag-business, pero ang tanong is, anong business yung pupuntahan mo? Kailangan pag-aralan po natin talaga lahat ng mga ito. At of course, alam natin na dyan po tayo sa IMG makaka-attend ng mga libreng seminar tungkol po dyan sa mga lahat na klase na kailangan natin matutunan tungkol sa kaperahan, tungkol sa pag-invest at pag-save. Kaya yan na naman po ang isang edisyon ng Kwarta Kusina hatid sa atin ng International Marketing Group. Break your bad habits when it comes to money with IMG. Alamin kung paano magiging malaya sa utang. Cause I believe that as I move, you will always do your part.